Bago pa man dumating ang mga higanteng mall na may sinihang recliner, food courts na parang palengke ng buong mundo, at escalator na parang walang katapusan. May mga mall na naunan ng tumayo at naging saksi sa pagbabago ng pamumuhay ng mga Pilipino. Dito unang nag-date ang mga magulang natin. Dito unang nag-window shopping ang mga lolo't lola natin. At dito rin unang naranasan ng marami ang konsepto ng malling bilang libangan, hindi lang pamimili. Ang mga mall na ito ay hindi lang mga gusali. Sila'y bahagi ng kasaysayan ng kani-kanilang lungsod at probinsya. Mula sa panahong jeep at jeep lang ang sasakyan sa labas hanggang sa panahon ng MRT, smartphone at online shopping, patuloy rin silang nakatayo. Ang iba ay nagbago ng itsura, ang iba'y nanatiling classic, pero lahat sila may kwentong iniwan sa bawat Pilipinong dumaan sa kanilang mga pasilyo. Kaya sa episode na to, bibilangin natin ang 10 pinakamatandang mall sa buong Pilipinas. Alamin natin kung kailan sila tinayo, sinong nagmamay-ari, gaano na sila katanda, at bakit hanggang ngayon buhay pa rin ang kanilang pangalan sa alaala ng mga Pilipino. Ngayon, ang tanong, alin sa mga mall na ito ang una mong napuntahan? At may naalala ka bang kwento doon na hindi mo kailanman makakalimutan? Mr. D. At number 10, SM City, Santa Mesa. Nagbukas noong 1990, 36 years old na. Binuksan noong Setyembre 28, 1990 bilang SM Center Point, itong ikalawang SM Super Mall. Pag-aari ito ng SM Prime Holdings at matatagpuan sa Tri-Point ng Maynila, Quezon City at San Juan. May 133,000 square meters ang kabuuang sakop nito. May higit 300 na stores o tindahan at kilala sa matatag na supermarket at department store. Sa edad na 36 years old, nananatili itong isa sa pinakasentrong mall sa Silangang Maynila. Kung taga Santa Mesa ka, siguro dito mo unang napanood ang sine o nag-grocery kasama ang pamilya. Number 9, Isetan Cinerama Recto. Nagbukas noong 1988, 36 years old. Binuksan noong April 1988, ang Isetan Cinerama na pagmamay-ari ng Joymart Consolidated Corp. At tinayo sa dating Roman Super Cinerama na kilala noong 1960s. Pinagsama nitong sinehan at department store at naging paboritong puntahan ng mga mamimili at manonood mula University Belt. Sa 33 taon, patuloy itong tumatayong landmark sa Recto. Habang nilalakbay mo ang Quiapo para sa Nazareno o murang gadget, laging nariyan ang Isetan Cinerama, parang lumang barkada na nakasanayan na. Sa tingin mo ba, papasa pa rin ang retro vibe ng mall kumpara sa mga bagong development sa paligid? At number 8, Evergotesco, Grand Central. Nagbukas noong 1988, 38 years old. Noong 1988, tinayo ang Evergotesco Resources and Holdings, ang 6 na palapag ng Evergotesco Grand Central sa kahabaan ng Rizal Avenue Extension. May humigit kumulang 100,000 square meters ito at naging paboritong mall ng taga-Caloocan hanggang sa masunog noong 2012. Ayon sa tala, ito ang nagbukas ng daan para sa murang department store at supermarket sa North. Sa kalaunan, binili at ginawang SM City Grand Central ang lokasyon. At number 7, SM North EDSA. Binuksan noong 1985. 41 years old. Binuksan ito noong November 8, 1985. Ang SM City North EDSA ay ang kauna-unahang SM Super Mall. Naitayo ito sa dating Marshland at pinatupad ni Henry C. Sr. sa gitna ng krisis pang-ekonomiya. Nagpakilala ito ng konseptong one-stop shop sa Pilipinas. May lawak itong mahigit 497,000 square meters. May mga block at annexes at patuloy pa itong lumalawak. Bilang 41 years old na mall, pinapatunayan ito na posibleng malaking investment kahit may krisis.
Naranasan mo na bang maligaw sa base ng SM North? At number 6, Robinson's Place, Manila. Binuksan noong 1980. 46 years old na. Ito'y binuksan noong 1980 bilang Robinson's Manila. Ito ang isa sa unang mall ng Robinson's Land Corporation. Tinayo sa dating Corte na malapit sa University Belt at pinalawak ng Padre Faura at Midtown Wings noong 2000 at 2008. Nasa 240,000 square meters ang kabuuang floor area nito. Sa mga estudyanteng taga UP Manila, PLM, PGH, Robinsons ang unang lugar ng unang date at pa-burger. At number 5, Ali Mall. Nagbukas noong 1976. 50 years old na. Inaugurated noong June 30, 1976, ang Ali Mall ay tinayo ng Araneta City Inc. at pinangalan sa boksingero si Muhammad Ali matapos ang thrilla in Manila laban kay Joe Frazier. Ito ang unang fully enclosed mall sa bansa na may multi-level parking at cineplex. May lawak itong humigit kumulang 62,000 square meters. Alam nyo ba na ang Ali Mall ang kauna-unahang mall na may escalator at sariling parking? Sino sa inyo nakapanood ng sine dito nung bata pa? Hanggang ngayon naroon pa rin ang Ali Mall Skate Park na gamit ng mga kabataan. Kung babalik ka, masasabi mo bang tumanda rin siya ng maayos? At number 4, Harrison Plaza. Nagbukas noong 1976. Sa dating Harrison Park, itong unang fully air-conditioned shopping mall sa Pilipinas. Pag-aari ng lungsod ito ng Maynila at ito'y pinapatakbo noon ng Martel family. Nag-alok ito ng department store, supermarket at sinehan. Kilala rin ito sa mga bargain stalls. Bagamat nagsara noong 2019, nananatili ang alaala ng mga taong naglakad sa kanyang malalapad na pasilyo. Ang Harrison Plaza ang lola ng mga mall. Dito unang nakatikim ang mga tao ng malamig na hangin ng aircon habang namimili. Kung bibigyan ka ng pagkakataong i-revive ang mall na ito, anong features kaya ang yung gusto nyong ibalik? At number 3, Vera Mall or V-Mall. Nagbukas noong 1975. 51 years old. Tinayo noong 1975 sa loob ng Green Hills Shopping Center. Ang Vera Mall ay dinisenyo ng arkitektong si Jose Maria Zaragoza. Kilala ito sa ikonikong glass tube escalators na binanggit ng blueprint. Renovated noong 2005 at muling binuksan bilang V-Mall. Bahagi ito ng Green Hills Complex na pagmamay-ari ng Ortigas and Company na may mahigit 2,000 stores inside. And at number 2, Green Hills Shopping Center. Nagbukas noong 1970s. 56 years old. Noong maagang 1970s, binuksan ang Green Hills Shopping Center bilang 16 hectares mixed-use development na may higit 2,000 stores. Ito ang nagpapakilala sa konseptong Tiangge. Ito'y kung saan makakahanap ng pearls, antiques at electronics. Binubuo ito ng Shopsville at iba pang gusali na unang bahagi ng complex. Sa loob ng 56 years, ang Green Hills nananatiling destinasyon ng mga bargain hunters at techies. Masasabi mo bang walang kapantayang thrill ng pagtawad sa isang Tiangge? Kahit may bagong mall, buhay na buhay pa rin ang mga negosyo dito. And at number 1, Farmers Plaza. Nagbukas noong 1969. 57 years old. Binuksan noong 1969 bilang Coliseum Farmers Market and Shopping Center at kilala bilang unang enclosed at air-conditioned mall sa bansa. Pag-aari ito ngayon ng Araneta City Inc. or ACI at may floor area na humigit kumulang 60,000 square meters. Matapos ang ilang renovation,
nananatiling abala ang mall at direktang nakakonekta sa MRT Araneta Center, Cubao Station. Bilang pinakamatandang mall sa listahan, ang Farmers Plaza ay nakasaksi sa pagbabago ng Cubao mula Fiesta Carnival hanggang modernong gateway. Maraming mananakay ang dumaraan dito araw-araw, bumibili ng pasalubong sa farmers market. Kung ang isang gusali ay nakahanap ng paraan para manatiling relevant matapos ang 57 years, hindi ba dapat din nating matutunang pahalagahan ang ating mga pinanggalingan? So, mula 1969 hanggang 1990s, ang mga mall na ito ang naging saksi sa paglago ng Metro Manila at kultura ng pagbili at pag-e-entertain. Ang bawat isa ay may kanya-kanyang kwento, mula sa Tiangge ng Green Hills hanggang sa Majesty ng Ali Mall, sa aircon pioneer na Harrison Plaza at sa transit-oriented na Farmers Plaza. Hindi lamang sila gusali, sila ang alaala ng kabataan ng maraming Pilipino. Ngayon, habang patuloy ang pagsulpot ng mga modernong malls at online shoppings, magandang balikan din kung paanong ang mga lumang mall na ito ay humubog sa ating lifestyle. Sa inyong palagay, alin sa mga pinakamatandang mall na to ang may pinakamaraming ambag sa iyong buhay? At syempre, bakit? At kung nagustuhan niyo ang ating episode, please comment yes, 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 yes. At syempre, huwag kalimutan mag-like, mag-share, mag-comment, at mag-subscribe na kay Mr. D. Kasi masayang matuto. The end! Huwag kalimutan i-click ang subscribe button at bell icon ni Mr. D para masaya every day. See you, D-Fam!